Billionaire Jeffrey Epstein has been arrested on Jeffrey new Epstein sex trafficking arrested on charges. new sex trafficking charges. Epstein is expected to appear in federal court in Lower Manhattan tomorrow following new charges related to alleged sex crimes involving minors. Eyewitness News reporter Lucy Yang. Noong 2006, napagpasyahan ng Palm Beach Police Department na si Jeffrey Epstein ay sexual na pinagsamantalahan ang maraming kabataan na mga babae. Kasama sa kanilang investigasyon ang mga pahayag ng biktima, nagpapatunay na mga saksi at pisikal na ebidensya. Formal na inirekomenda ng pulisya ang mga kasong felony. Isang mabigat na kaso laban sa estado. Ang kaso noong 2008 ay ganap na tinakbuhan ni Epstein. Ganito ang nangyari. Ayon sa mga record ng korte, mga ulat ng pulisya at mga federal na dokumento. A friend told me, "Do you want to make some extra money for the holidays?" I said, "Yeah, of course. I've got 7 brothers and sisters." She said, "Okay, well, you can make some really good money. You have to just massage old guys. But if you tell anybody, I will beat your ass." Noong mga panahon ng 2000, si Jeffrey Epstein ay isang mayamang financier o nagbibigay ng mga payo tungkol sa pera o pinansyal sa mga malalaking tao sa buong mundo. At siya ay may malalakas na koneksyon. Siya ay nagmamay-ari ng maraming bahay, lumipad sa mga pribadong jet, at komportableng lumipat sa mga politiko, akademya, at lider ng negosyo. Convicted sex offender Jeffrey Epstein and his powerful friends. I haven't spoken to him in probably 15 years or more. Ngunit sa likod ng mga ito, may mas madilim na nangyayari na hindi pa alam ng nakakarami. Sa Palm Beach, Florida, nire-recruit ang mga batang babae, minsan binabayaran, para bigyan si Epstein ng masahe. Pero hindi lang ito natatapos sa simpleng masahe. Ito ay lumalagpas sa mga bagay na napag-usapan nila. The jail system let us down, the government let us down. We should be having our day in and court pants, with Epstein. but you can stay in your underwear. Nobody is going to want to be with me again for the rest of my life. Pero bago ang lahat, sino nga ba talaga si Jeffrey Epstein? Noong 2000, si Jeffrey Epstein ay isang mayamang financier na may mga tirahan sa New York, Florida, at sa US Virgin Islands. Ayon sa mga huling pag-file ng federal, pinananatili niya ang mga relasyon sa mga maimpluwensyang numero sa negosyo, politika, at akademya. Nagsimula ang lahat sa Palm Beach, Florida, kung saan ang lokal na pulisya ay nagsimulang makatanggap ng mga ulat na ang mga menor de edad ay nire-recruit sa tirahan ni Epstein para sa mga pakikipagtalik na tinatago sa salitang masahe. Noong Marso ng 2005, sinimulan ng pulisya ng Palm Beach ang isang investigasyon matapos isumbong ng isang magulang na ang kanyang anak ay pinagsamantalahan sa loob ng tahanan ni Epstein. Isang nakakapangilabot na bagay para sa isang magulang na marinig ang kanyang anak ay ginamit sa ganitong bagay. What is it that you were told you would have to do? Give him a massage? Okay. No, okay.
The first time he asked me if I would take my jeans off, and I told him I wasn't comfortable with that. He had the towel on him, and about 5 minutes into it, he took the towel off and started pleasing himself, which I was very uncomfortable with. Pinagtuunan ng pansin ng mga detective ang mga paratang at sila ay nagsimulang umaksyon sa mga sumbong. Habang lumalawak ang pagsisiyasat, mas maraming batang babae ang mga nagbigay ng sarili nilang testimonya. Isang bagay ang nagbigay ng diin sa mga pulisya. Ang kanilang mga kwento ay pare-pareho. Sila ay may pagkakapareho ng experience mula kay Epstein at ito ay sobrang nakakagambala. Noong 2006, nagsimula na umaksyon ang mga pulis at nakagawa sila ng isang malakas na kaso laban kay Epstein. What are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm the lowest? I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. Noong Marso 2005, binuksan ng pulisya ng Palm Beach ang isang investigasyon kasunod ng reklamo mula sa magulang ng isang menor de edad. Sa mga sumunod na buwan, nakapanayam ng mga investigador ang higit sa 100 sinasabing biktima ni Epstein. Nagpakita ang mga account ng pare-parehong pattern ng recruitment o panluloko sa mga bata, pagbabayad, at pang-aabuso. Noong 2006, nagsumait ang pulisya ng detalyadong ulat sa pagsisiyasat na nagrerekomenda ng mga kasong felony para sa labag sa batas na sexual na aktibidad sa mga menor de edad. Ang mga detektib ng Palm Beach ay pinagtibay at pinagsama-sama sa isang detalyadong ulat o kaso ang mga reklamo mula sa mga magulang ng mga inabuso. Kasama dito ang mga pahayag mula sa maraming biktima, mga talaan ng tawag sa telepono, mga tala ng paglipad at pagpapatibay ng saksi. Malinaw ang rekomendasyon. Kasuhan si Jeffrey Epstein ng maraming bilang ng felony na kinasasangkutan ng sexual na pang-aabuso ng mga menor de edad. Inaasahan ng pulisya na magpapatuloy ang kaso. Ang hindi nila inaasahan ay ang sumunod na nangyari. Sa halip na mga federal na kaso ang maihain sa kanya, direktang nakipagnegosasyon ang legal team ni Epstein sa mga prosecutor. Noong 2008, lingid sa kaalaman ng lahat na nilagdaan ang isang non-prosecution agreement. Nagsasaad ito ay tungkol sa pagtitiyak ng deal na hindi mahaharap si Epstein sa mga federal charges. Bilang kapalit, umamin siya ng guilty sa isang solong kaso ng estado, solicitation of prostitution. Ang hatol, 18 buwan lamang sa kulungan. Dahil sa kanyang trabaho, siya ay binigyan ng karapatan na umalis 6 na araw sa isang linggo mula sa kanyang kulungan. Isipin niyo itong mabuti. Epstein served only 13 months in a county jail when he had to register as a sex offender. He was allowed to leave almost every day for 12 hours a day, and it is important to emphasize that when you think about the context here of what he had done. Sa halip ng mga federal na singil o isang mabigat na kaso, ang legal na team ni Epstein ay direktang nakipagnegosasyon sa U.S. Attorney's Office para sa Southern District ng Florida. Noong 2008, sa US inaprubahan ni Attorney Alexander Acosta ang isang non-prosecution agreement. Sa ilalim ng kasunduang ito, ganap na iniiwasan ni Epstein ang federal prosecution. Umamin siya ng guilty sa state court sa solicitation of prostitution, isang mas mababang pagkakasala. Ang kanyang sentensya ay 18 buwan na may mga pribilehiyo sa pagpapalaya sa trabaho na nagpapahintulot sa kanya na umalis sa kulungan sa halos lahat ng araw. Ang mas nakakabahala, ang kasunduan ay nagbigay ng kaligtasan sa mga hindi pinangalan ng co-conspirators o mga kasabwat niya dito. That deal also gave Epstein and any potential co-conspirators immunity from further federal prosecution. Marami sa mga biktima ay hindi kailanman napag-alaman
na mayroong ganitong kasunduan. Nalaman-laman ito ng ilan pagkaraan ng ilang taon sa pamamagitan ng media. Si Epstein ay nagsilbi ng kaunting oras sa kulungan at bumalik siya sa kanyang buhay na parang wala siyang kasalanan. At ayon sa mga susunod na investigasyon, nagpatuloy ang pang-aabuso. Ang mga paghaharap sa korte ay nagsiwalat na ang mga biktima ay hindi naabisuhan ng kasunduan sa kabila ng mga legal na kinakailangan sa ilalim ng Crime Victims' Rights Act. I hired an attorney, Brad Edwards, because I was hopeful to get some answers. When I walked into his office at 19 years old, Brad sued the government for refusing to tell me what was going on under the Crime Victims' Rights Act. The only reason anyone ever found out that the government had already given Jeffrey Epstein immunity through the non-prosecution agreement was because our lawsuit forced the government to tell us. Otherwise, nobody would even know that today. Sometimes it's hard to believe that I had to sue the United States just to learn that my abuser was given immunity. I started as Jane Doe, but I decided I was proud enough to take on our country, and I was on the right side of history. We fought the government for 10 years to prove that the government violated our rights as crime victims and the crime victims' rights in order to protect a pedophile. Noong 2019, pinasiyahan ng isang federal na hukom na nilabag ng mga prosecutor ang mga karapatang iyon sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa deal na inilatag ng team ni Epstein. Kinumpirma ng desisyon kung ano ang matagal ng sigaw ng mga biktima. Hindi sila kasama sa proseso na nagtukoy sa kinalabasan ng kanilang mabigat na kaso. Ang deal na ito ay hindi lamang nagsara ng isang kaso. Nagtakda ito ng isang tiyak na bagay. Ipinakita nito kung ano ang magagawa ng pera, impluwensya, at legal na pagsasabotahe. Sa loob ng maraming taon, ang nakaraan ni Epstein ay nanatiling nakatago, nakabaon sa ilalim ng mga selyadong dokumento at legal na katahimikan. Hindi ito ang katapusan ng nakakagimbal na kwento. Ito lamang ang simula. Sa legal na proseso, ang kasunduang ito ay gumawa ng higit sa isang hatol. Pinipigilan nito ang mga federal na pagpapanagot sa loob ng maraming taon. Nagbigay ito ng immunity sa hindi pinangalanang mga individual na tinukoy sa kaso. At pinayagan nito si Epstein na ipagpatuloy ang kanyang buhay na higit sa lahat ay hindi ginalaw ng pagsisiyasat ng publiko. Ayon sa mga huling kaso ng federal, nagpatuloy ang pang-aabuso pagkatapos ng deal. Sa mga sumunod na taon, muling lilitaw ang mga kahihinatnan ng deal na ito o kasunduan na may napakalaking negatibong epekto. Ngunit iyon ay isa pang dive natin tungkol dito para sa susunod na gabi.